kasi ako ngayon eh. So, ang oras ngayon dito is 1:30 AM. So, tingnan natin kung mayroon na budget, basta hindi lang bababa sa 2,000. Makakabili tayo ng drone. Pero sisikapin natin na makabili kasi marami tayo mapupuntahan pag uwi. Marami akong pupuntahan pag uwi ko this January. Kaya marami ako i-share sa inyo na mga lugar na pwedeng mapuntahan. At sa ganun, makaroon kayo ng idea kung saan nyo gusto pumunta, sa mga family, yun. Yun lang naman ang purpose mga video na gagawin ko pag nakauwi ako ng Pilipinas. Baka iiwan ko na rin ng drone kasi hindi ko naman magagamit masyado dito kasi busy rin ako sa trabaho at saka focus ako sa trabaho ngayon. Kaya wala na rin akong time para mag tour or pumunta sa ibang lugar dahil nga tayo ay nagtitipid. So, ito yung topic about drone. At siyempre sisikapin natin na sa 15 days marami tayong mapuntahan, marami akong mapuntahan at ma-share, mapakita sa inyo para sa ganun pwede nyo mapuntahan at mabakasyonan kasama ang pamilya. Kasi hindi rin naman ako pag-travel na ako lang mag-isa. Ang gusto ko naman ay kasama ko yung family ko every time na ako ay magbakasyon sa Pilipinas pag nakauwi sa atin. Kaya yun, sana magustuhan niyo yung mga video na yun na ipapakita ko sa inyo. So, gusto ko lang i-reminds na itong video na to ay hindi sa pagpa-vlog. Ito ay pag-share sa inyo na mga magagandang place, magagandang panoramic na pwede mapuntahan ng isang family. Kaya sana ma-enjoy nyo yung mga lugar na pwede namin mapuntahan at mapakita sa inyo, ma-share sa inyo. At syempre siguro i-share din namin, lalo na ako sa experience ko bilang isang OFW, ma-share ko sa inyo ang naranasan bilang isang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. So, yan. Dahil ang topic natin about lang naman sa drone, kung makakabili ba tayo o hindi. So, wala na tayong ibang itadagdag dito. And yun, mag-ingat tayo lagi. Okay. Good morning sa inyo lahat. Good morning na rin dito sa akin kasi 1:35 na ng umaga o madaling araw dito ngayon sa Europe. God bless po. Mag-iingat po tayo lagi.